para matuloy ang inyong pagyaman. Huwag kong magkikwento hanggat hindi kasali. Kasi iba nagkikwento eh. Paglabas pa lang dyan sa elevator, parang mari talaga napakaganda na produkto mo. Yung itim na kilikili mo, mari, ay talaga produkto mo. May pang-asa pa pala, mari, ang itim na kilikili. Mari mo kilikili. At mari, naku, napakaganda na produkto rito, mari. At may labi dalawang prutas, labi dalawang gulay. O mari, tatanungin ka naman ako, mari. Ay, ano naman mga gulay ang nilagay dyan? Narinig ko, may mga talong, may mga sita. Baka mali eh. Ang iba pa, ang iba kasi makulit talaga, kaya hindi natuloy. Yayaman na sana, hindi natuloy. Bakit? May makatawag pa. Mare, napakaganda ng marketing plan, Mare. Pag naintindihan ko talaga, yayaman na tayo, Mare. Dapat para maintindihan mo, kumuha ka ng bola ng kape. Kumuha ka, Mare. Kumuha ka. Mare, meron na, Mare. Sige, mag-drawing ka ng bilog, Mare. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na, Mare, meron. Mag-drawing ka ng dalawang pahaba. Mag-drawing ka ng dalawang bilog, Mare. Ako na mag-drawing. Mare, gusto ko yan. Diba? Baka mali ang may drawing. Please lang. Bakit mo kasali? Hindi ba kasi talaga makulit eh. Hayaan nyo na muna kami magkwento. Okay lang ba? Okay lang ba? Kaya nga para maging matibay ang inyong desisyon. Okay, tama na. At by the way, sa tuwing masasalita po ako ay namimigay ng 1,000 pesos. Sa unang babae makapagdadala sa akin ng panting basa. Dahil sa kakatawa. Pero bago natin bigyan, kasi pumunta ro, tapos ihiyan lang. Ang gagawin natin, titigaan mo. Hoy! Amin mo! Bago. Ayan, diba? Ay, alam niyo ba, kakatok ko ng ganito? Nakapagbigay na talaga ng 1,000. Kasi may isang matanda na talagang umihina siya. Masaya po ba kayo? Masaya kayo? Ay, ganito lang, para matuloy ang pagyaman. May maglolo. Ang lolo nito ay may apo. At ang apo ito ay may nanay. Ang trabaho ng maglolo ay pagsasaka. Ang gamit sa pagsasaka ay puno. Alas 5 na ng hapon, mag-out na sila ng kanilang opisina. Eh bakit? Ay, teka lo, ang car nila, may swipe sa puno. Ano kasalaman na? Tama, kwento lang to. Pauwi na maglolo. Napag-desisyon na maglolo, nasakyan ng kalabaw pa uwi. May mga tao sa banda roon. Ano sabi ng mga tao? Napakawalang hiya na maglolong yan. Walang konsiderasyon, hindi na nakawa sa kalabaw. Pagod na nag-araro yung kalabaw maghapon. Dalawa pa, sinakyan pa nilang dalawa. Walang awa sa kalabaw. Pwede naman isa lang kasi makikila yung isa. Kaya bumaba yung ako, hila ng ako. Yung lolo na sakay. Sa banda roon, sa may barangay, kaya na naman sabi ng mga tao. Napakawalang hiya na magandang yun. Walang awa doon sa kanya, akong batang-bata pa, imura, mabuti pa ako, umasuwag at matapakan ng kalabaw ko. Ang naman ng batang yun. Kaya ang ginawa ng bata, siya sumakay. Lolo naman naging. Sa banda roon, yung mga tao na naman, kung sabi ng mga tao. Napakawalang hiya ng apong yan. Siya ang malakas yung matanda ang pinag-iirin, marupok na ito. Ako yung matapakan ng mga tao. Kawawa naman ito. Kaya bumaba ang apo, silang dalawa na naging. Sa banda roon, yung mga tao na naman, sabi ng mga tao. Napakawalang utak na maglolong yan. May kalabaw naman hindi sila kahit dalawa kasi na naging. Walang kalabaw utak na maglolong yan. Alam mo, nagalit na yung mag-apo. Maglolo, anong ginawa? Binuhat na yung kalabaw. Ano ang message ng story? Kung lagi po tayo makikinig sa opinyon ng ating kapwa, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, wala na tayong magagawang mabuti. Tama ba ako? Hindi ka magiging masaya kapag lagi ka makikinig sa opinyon ng iba. Please lang, manindigan ka pa sa sarili mo. Manindigan ka para sa pangarap mo, para sa pamilya mo. Manindigan ka ngayon para sa sarili mo, hindi sa opinyon ng iyong kapwa. Ikaw nakapakinig dito. Tama, dapat panindigan mo. Kaya para lalong tumibay ang inyong pakikinig. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi. Tama, sabi-sabi sa labas. Kaya para mas maintindihan nyo, may magkuya. Ang kuya nito, ang magkuya, napagkasunduan ng magkuya na magnakaw ng bayabas sa tabi ng sementeryo. Ang ginawa nila, yan ba ako dyan eh, tapos may gate dito. Dito yung private lot, yung bayabas nandito, pero tumawid yung sanga doon sa sementeryo. Yun doon yung mga kukuhanin nilang mga bayabas. Kaya umakyat sila sa gate. Talagang nagmamadali, magkuya, maya-maya may parating na lasing.
Kuya, may tao na, dalihan mo. Tapos nalaglag bigla yung dalawang bayabas sa gate. Sabi ng kuya, naku, paano yan? Yung dalawang bayabas, libutin mo, mamaya na, ubusin mo na natin ito. Lagay. Na ganyan, ay parating na yung lasing, sumisipol-sipol, kumakanta-kanta pa yung lasing. Sabi, baba, maauli tayo. Punta tayo sa sementeryo. Nagtago na sila. So, habang paparating yung lasing, nag-usap yung mga kuya. Kuya, paghatian na natin yung bayabas. Okay, walang problema, hati kapatid ha. Isa sa'yo! Isa sa akin! Isa sa'yo! Isa sa akin! Tama, parating yung lasing. Sabi ko, pinaghahatian na ng mga demonyo, mga kaluluwa dito sa mga ito. Nawala yung lasing. Isa sa'yo! Isa sa akin. Sa takot na lasing nawala, biglang tumakbo sa simbahan. At nagsumbong kay Father. Father, yung mga bangkay sa cemetery, mga kaluluwa, pinaghahatian naman ng mga demonyo. Sabi ng Father, ano ba naman pinagkasa sabi mo? Eh, Father, rinig ko po, pumunta, samahan niyo ako sa sementeryo. Rinig ko po, pinaghahatian na po kawawa ng mga kaluluwa doon, kinukuha ng mga demonyo. Pumunta ang pare, sinamahan. Pagdating sa may gate, isa sa'yo, isa sa akin. Sabi ng pare, ano? Isa sa'yo, isa sa akin. Okay, tapos na. Ay, kuya, okay na. Ay, paano yung dalawang nasa gate? Sabi ng pare, Badong, takbo! Wala ka dito. So, ganito. Simple lang gusto ko sabihin. Pero kasi nakikinig eh. Kayo ang nakakita, tama ba ako? Kayo nakakita ng picture na yan, kayo nakarinig doble. Kaya dapat ay mas manindigan pa sa pangarap mo. Tama ba ako? Kaya nga bago ko tapusin ang speech kong ito, para matuloy ang pagyaman nyo, simple lang po. Kailangan ay lagi kang ngumiti. Tatandaan nyo po. Iba po ang aura na binibigay at opportunity sa isang taong palangiti. Alam niyo ba yun? Yes! Kaya kung ikaw hindi palangiti, yung bang parang pinagsakluban ka ng langit at lupa na talaga namang may mga tao sa suplada, akala mo hindi mamamatay, tama ba ako? Yung mga kagaganda dyan sa Makati, akala mo sino kadalaga ng mga naka-skirt na gata, nga para magtapos ka sa suplada ba yan? Ang totoo, bukas naman ang mga panty ng mga yun. Sa akin naman, kung ikaw ayaw kong umiti, yung parang ang pag-hindi mo talagang nabibili, talagang ayaw kong umiti, pag kinakarir mo yan, sa akin okay lang. Kasi sa isip-isip ko, parang araw, ngingiti ka rin. Bakit? Ang gagaling kayo ng mga punyari artist ngayon. Eh, mapagpapatay ka na, may make-up ka, di ba? Kahit ayaw mo nga, ngingiti ka, mapagpatay ka na. Kaya ngumiti ka. Ngitian nyo muna kapit ngitian. Malaga ho ang tao ay ngumingiti. Bakit? Alam nyo ba? Sa dami ng nilikha ng Diyos, isa lang ang binigyan na kapangyarihan ngumiti at ang tao. Diba? Nakakita ka na ipis ngumingiti. Wala naman, di ba? Kalabaw na ngumingiti. Wala! Tao lang ang binigyan. Kaya kung gusto mong maging ang grasya ng Diyos ay mapapunta sa'yo, kailangan maganda ang aura mo. At ito po yung mga tip ko sa inyo. Dapat yung ngumingiti, tapos smile, tapos good morning. Kasi sa bahay ho, nagsisimula ang pangyaman, ang swerte. Eh baka kasi sa loob ng tahanan nyo, umagang-umaga, hindi ka ngumingiti. Kaya simula ngayon narinig mo ako. Kung ikaw ay magulang, at ang ikaw ay hindi sanay sa loob ng tahanan na pagkagising mo pala nag-good morning ka na, simulan mo na bukas. Simulan mo, kung nanay at tatay ka, pag nakita mo yung anak mo pagising na ka, good morning son, good morning daughter. Ano yung sabihin ng mga anak mo? Anong espiritu mo? Ay, alam nyo, gawin nyo yun. Dagaan ang buhay nyo. Kaysa naman, umaga-umaga pa lang yung nanay, bakit pa naman yung mga kumot hindi pa nila naman, ay, yung sinakong dyan, pati ba hindi pa pinagaling, ay, umaga pa naman yung ginagawa na. Makalasing ka talaga eh, tama ba ako? Pwede namang mamili, choice yun eh. Kaya ang practice sa amin, pagkagising, good morning daddy. Di ba ganyan? Ang sarap po ng feelings kapag ang anak mo good morning ka, tama? Turuan niyo po ang inyong mga magulang. Maniwala kayo sa akin, nagsisimula yun sa tahanan. Yung simpleng pagngiti, napakahalaga po niyan. Kaya nga yung mga tao hindi pala ngiti, nako. At ang tip ko pa sa inyo, iiwasan nyo ang mga tao na negatibo. Kung pwede mo magpalit ng kaibigan, palitan nyo na. Hindi, totoo yan. Itakwil nyo muna ang mga kaibigan yung negatibo, yung mga walang pag-asa sa buhay, yung mga kung mag-isip ay negatibo.
Ay, baka tanungin niyo ako, paano ba malalaman ang tao yung negative? Pag sinabi mo sa mga yan, ang ganda naman ng sikat ng araw ngayon, ang sagot ng mga yan, lulubog din yan. Ang ganda naman ng bulaklak, malalanta din yan. Alam mo yung mga taong ganun, hindi magiging happy. Tama ba ako? Tandaan niyo mga kapatid, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Sana naman, piliin mo yung happiness. Tama? Piliin niyo po yung happiness. Kaya ako, pinipili ko lang mga kaibigan ko kapag negatibo, hindi ko pinapansin yan. Kasi ayaw ko na. Ituring mo ng mga yan yung tae. Hindi totoo yan. Yung nakakatawa, pero yun ang pinakamatibay na words na pwede mong matandaan. Ituring mo mga kaibigan mo yung tae ng mga negatibo. Huwag mo na-entertainin. Bakit? Ini-entertain mo ba ang tae? Kapag ikaw ba nakakita ng tae, ganito yung reaction mo? Wow, ang ganda naman ng tae ito. Wow, namula-mula pa. Tae nga. Ganun eh. Kapag kasi nakakita ka ng tae, iniiwasan mo yan. Tama ba ako? Mga kapatid, mamili kayo ng kaibigan. Kaya ako simula nang nakita ko network marketing, pinili ko yung mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko dati, mga negatibo. By the way, baka tanungin nyo ako, saan ba ako galing? Ayan. I'm Mike Bacron from Cavite. Ayan. Pagka-graduate ko ng college, naging trabaho ko, naging auditor. Auditor of Tagaytay Highlands International Gold Club Incorporated. Auditor po ako doon. At nung ako yung naging na-boring na maging auditor, ako yung nag-apply sa SM. Ako po yung tinanggap ng SM as Customer Service Supervisor. Kasi sabi ng iba, nako, ang network marketing, kinakaril lang yan ng mga walang pinag-aralan. Mali ko kayo. May mga tao rito na may pinag-aralan. Hindi yun itatanong, economist po ako. Ang course ko po ay katulad ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ekonomista. Yan po ay kurso ng mga matatalino. Totoo naman, bago ka makatapos sa economics, ang hirap pa yan, 4 na taong pagsasagaan mo yun, talagang mahirap, magsusulog ka ng kilay. At ako, kung hindi ka makatapos ng kurso ngayon, kung hindi ka napainom ng birds na nanay mo na kay bata ko. Nagkataon na, napainom ako ng birds na nanay ko, kaya talino. At hindi lang mo yun. Ako din ay graduate ng Theological Studies sa SB Seminary. Dapat talaga yung magpapari ako eh. Kaya lang ayaw kong tanda ng mga kababaihan, kaya lumabas na. Totoo yan. Ang hirap kaya maging gwapo. Tatawa-tawa kayo kasi hindi kayo makarelate. Ang hirap na mag-thinking sa maging gwapo ka. Kaya ako, nung pinarito po ito, sa totoo lang, meron ho akong career sa employment. Meron ho. Kasi taas ang pinag-aralan ko. Ang ganda ng credentials ko. Pwede ho talaga. Pero mas pinili ko na gawin ang AIM Global. Bakit? Sa employment, kahit maging manager ka ganyan, wala sa kapangyarihan mo ang magpayaman ng iba. Kasi nangangamuhan ka lang eh, tama ba ako? Ay dito ho, may ibibigay sa iyong kapangyarihan na pwede mong isalin sa iba. Ang kapangyarihan magpayaman ng iba. Yan ho ang nagustuhan ko. Kaya sa dami nung yumaman under my organization, tip ko sa inyo, kaya ako, effective. Kasi every week, may tinatawag kami sumpaan session. Ang dali kasi ng negosyo natin eh. Di ba kaliwat kanan lang naman yan? Tama. Ang prerequisite mo, dapat yumaman ng left mo, yumaman ng right mo. Alam mo ba sa study, kapag ikaw to, tapos may left ka, na kumita ng 1 milyon, kakawatasan. Ito right mo, kumita ng 1 milyon, sa'yo 2 milyon. Kaya may kasabihan sa network marketing eh. Pag ang left mo yung naka-expedition na sasakyan, at ang right mo yung naka-expedition na sasakyan, ikaw rin yung naka-expedition. Pero iba sa'yo, double deck. Dahil ko nangyayari. Kaya ako effective. Kaya minsan, kasi sinusumpa ko yan eh. At ang maganda sa network marketing, tinuturuan kang manalangin para sa iba. Huwag mo nang ipagdasal ang sarili mo. Ipagdasal mo yung iba. Kasi prerequisite eh. Kaya ako, pinagtitili ko pa ng kandila yung mga downlines ko. Kapag nakikita kami, sinusumpa kita, yayaman ka. Ang sabi ko nga, yeah! Sinusumpa kita, yayaman ka, yeah! Nagayaman nga. Kaya manumpa kayo, nayayaman ng iyong kapwa at mayaman kayo. Kaya nga, bago ako matapos dito, iiwanan ko pa kayo sa pang kwento. May magnanay. Ang nanay na ito ay mananahi. At may anak na 14 years old. Para maintindihan. Habang nananahi ang nanay, eh parang nagpo-computer yan. Parang nananahi. Kinukulit ng anak na 14 years old. Nay, dalaga na po ako, nay.
Bakit hindi mo tayo nakabili ng karanay? Ay, bakat na po. Nakabastos na po, naisige ba ng gusto? Ay, bilang naman ako lang ba? Sabi ng nanay, hindi pinakasin. Ay, kay dalaga kong tao, ba't hindi mo ako bilhan na kahit sa palengke lang, nay. Hindi pa rin pinakasin. Nagalit na. Nay! Nay! Sumagot ang nanay. Tigilan mo na ako ba doon? Kapatid. Alam ko, marami nakikinig dito, mga empleyado. Meron kayo pinapasukan ng mga kumpanya na kayo nangangamuhan. Alam mo yung dami yung kahilingan, lalo ka na pag tumatagal ka na sa employment, tama. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi may bibigay ng company pinapasukan mo ngayon ang mga pangarap mo. Kasi nakadesign sila ng uling lang ang iyong lakas, ang iyong talino, hanggang tumanda ka na, ang tanong daw yung kayo meron tayo, ang maganda sa iyong global, pagtulungan natin ang iyong global. Lahat ng pangarap natin ay matutupad. Huwag ka lang titigil. Kaya ang message ko sa iyo, teka lang. Kaya kung sino man ang nag-invite sa inyo ngayon, kung sino man yan at hindi pa mayaman, ngayon pa lang ay magpa-picture ka na. Ngayon pa lang. Kasi lahat ng distributor ng iyong global, wag lang titigil. Payaman ang payaman. Saksing buhay ko ako in my 13 years dito. Meron dito 2 years lang, bigla na yumaman. 3 years lang, bigla na yumaman. Kaya nga kami na nag-invite sa inyo ay may message ako sa inyo. May magtatay. Kukumpletohin ko na, hindi naman ako araw-araw sa Ortigas. May magtatay. Nagkataon ang tatay nito ay hari. At ang kanyang anak ay, ano ba tawag sa anak nun? Prinsesa, tama. 28 years old na. Ay ngayon gusto na magkaroon ng apo ng hari. Ang sabi ng hari, sige, gusto ko mag-asama ka na. Kaya nagpaskil yung hari sa lahat ng mga matitipunong prinsipe, mga kalalakihan na matitipuno na sa tabi ng aking kaharian. Bukas ay magpunta ng alas 8 ng umaga sa tabi ng ilog at kung sino mang una makatawid sa ilog, yun ang mapangasawa ng aking prinsesa. At ikakasal ko ngayong araw ninyo. Alas 8 ng umaga, parang ganito, ganyan yung eksena. Kayo lahat ay mga kontesta. Nandito ang prinsesa, nakalabas yung ganito. Tapos yung hari nakaganyan. Alas 8 ng umaga. Walang makatawid, alas 9. Walang makatalon, alas 11. Walang makatalon, alas 12. Walang makatalon, binigyan na ng pagkain ng mga hari. Alauna, walang makatalon. Bakit walang makatalon? Kasi nilagyan ng hari ng mga bulaya, ng mga linta, ng mga bulaya, ang ganyan yan. Ay, talaga makatalon, tama. Alas 3 ng hapon, walang makatalon, naghihintay pa rin. Alas 4 rin puntong may bilang sa lalaki. Nakarating dyan. Sabi ng lalaki. Sabi ng hari, magaling. Matipuno. Ngayon din eh, kakasal kita sa ating prinsesa. Sabi ng lalaki, mahal. Bago niyo po ikasal. Okay lang po bang magtanong muna kasi. Sige, anong yung katanungan? Sino po bang walang hiyang nagtulak sa akin? May nagtulak. Ano ang message? Kami mga nauna dito. Kayo mga naibitahan namin, tinutulak namin kayo. Huwag kayo magagalit kung pinipilit namin kayong gawin ng iyong global. Kasi itinutulak namin kayo sa isang opportunity na alam namin ikaw ay yayaman. Kaya para matuloy ang inyong success dito, may mag-ate. Ano ko ba? Ang dami ko talaga kwento. Ano ko ba ang dami kong kwento? Pati mga tingan, ngipin, mga tutuli, pati kulangot, buhok, uban, ang dami kong kwento. Yung iba nga lang, mahalay, kaya hindi maganda. May mag-ate. Yung ate 35 years old, yung bunso ay 25. Eh ang problema, yung bunso inip na inip sa ate. Kinausap yung ate, ate mag-asawa ka na. Tanda-tanda mo na.
Alam mo na ako pa kita. Eh, hindi ako makapag-asawa. Ay, wala akong asawa. Eh, sabi naman ng ate, wala na ako makita. Ay, huwag kang mag-alala ate. Papakilala kita sa isang gwapo, mayaman at matangkad. Walang purpose. Pinakilala. Pinakilala sa Arabo. Nakilala ng ate. Napalunok ko yung ate. Eh ngayon, matindi yung Arabo, nagkakaras agad doon sa ate. At after naman, niligawan. Ibang klase ng ligaw yung Arabo. Please marry me. Please. Sabi naman ng ate. In short, hindi type ng ate yung Arabo. After naman, nakaluhod na. Please marry me. Please. Sabi ng ate. Hindi. After 6 months, di pa na ba yun? Lumuluha na yung Arabo, please marry me. Talagang totoo at gusto pangasalan. Totoo yung pagmamahal ng Arabo, talagang concert. Hindi naawa na yung babae. Okay, stand up. I will marry you under my 4 conditions. So, what are your conditions? Nabuhayan yung Arabo. Siyempre, nag-isip yung Pilipina na mga conditions na alam niya, wala yung Arabo. Tama. Okay, please tell me your conditions. Okay, sabi ng Pinay. This is my first condition. Do you have Ferrari? Sabi ng Arabo, yes, I have the Lamborghini. Nagkamali tayo na lang. Sabi ng Pinay. Okay, this is my second condition. Do you have mansion? Sabi ng Arabo, yes, I have. Pero wala. Sabi ng Arabo, ano ito yung meron? Ay, sigurado ko wala siya nito. Okay, do you have 10 million US dollars in your bank account? More than that. Nagkamali na. Kaya nakatalikod din pinag-is ko. Ayaw ka na mapakasal sa Arabo ito. Kinukulit ang Arabo. Please tell me your last and fourth condition. Tell me! Since you begin. Nabuhay yung Pinay. Sabi natin, ay sigurado ako. Wala siya dito. Okay. Sabi ng Pinay. This is my last and fourth condition. Do you have 12 inches? Ang sagot na ako, I will cut. Mas mahaba pala. Napakasal, wala sa oras. Two things mga kapatid. Sa lahat ng gustong makakuha ng kanilang success story ng kanilang pangalan, 2 things lang. Number 1, cut your bad habits. Tigilan nyo na yung panonood ng TV, yung mga habits nyo na hindi makayayaman. Ikalawa, be persistent. Kailangan persistent ka na kunin ang mga pangalan. And bandang huli ko pong sasabihin sa inyo. Bandang huli, bago tayo maghiwalay. Kung ang ginawa mo noong 2018, 2017, 16, ulitin mo ngayon ang 2019 and even 20, wala kang gagawin kakaiba. Walang magbabago sa buhay. Magdesisyon ho kayong dapat nag-i-innovate sa buhay. Kailangan ay may ginagawang kakaiba. Kasi kapag yung ginagawa may paulit-ulit lang, karesulta na niyan. Sino ba yung pasimuno ng paggawa ng kakaiba? Sasabihin ko sa inyo, totohanan. Diyos ang pasimuno. Araw-araw na lang may ginagawang kakaiba yan nasa taas natin. Tama ba? Simulang-simula pa lang ng history. Kahit basahin ho natin mamaya. Paano ba nilikhaan ang mundo ng Diyos? Punta na tayo sa Genesis. Biblia na po ang pag-usapan natin. Sana wala kasi nung dito. Biblia na ho. Mamaya, pupunta na tayo mathematics. Biblia na. Paano ba nilikha ang mundo? Magdamo yung Diyos ay magaling eh. Nag-innovate lagi eh. Diba sabi niya, unang araw, nilikha ang ganito. Ikalawang araw, ganito. Ikatlong araw, nilikha ang mga kabundok, mga karagatan, mga hayop na malalaki, maliliit, mga wawanis, mga iba, nalilipad. Di ba ganyan, mga ganon? Ikakapag araw, magkaroon na liwanag. Di ba mga ganyan? At tapos nung nalikha ng lahat, sabi na Diyos, nalikha ko ng lahat. Sino ang mga ngalaga dito? Nag-innovate na naman, gumawa na naman ng kakaiba. Anong ginawa? Di ba gumawa ng gano'n lang puti? Di ba ganun? Hoy, basahin niyo po ang Genesis. Mamaya. Kayo ba nakaka-relate lahat? Hoy, pinag-usapan natin, first book of the Bible. Genesis. Anong ginawa? Di ba ginanya ka dyan ang puti? Tapos ginanya. Tapos inhiwa. Di ba naging lalaki? Naging maputi? Di ba ba? Tama? Gumanon.
Tapos yun na yun, nakipaglaro doon sa mga boy, di ba ganyan ka? Hindi ka wala lang sakto, tama ko. Sila yung paglaro. Nakita na naman Diyos, sabi ko, masaya yung aking nilikha. Naku, hindi lubos sa kasihan. Kailangan ay bigyan ng partner. Ano na naman ang ginawa? Nag-innovate na naman. Pinatulog yung lalaki. Pinatulog. Nung tulog na, imagine yung narration ha, yung pagkakararate, kinuha ang isang kaliwang tadyang. Isang kaliwang tadyang mo ng lalaki. Ibig sabihin, ang lakas ng babae katumbas lang ng isang tadyang ng babae, ng lalaki. Kaya dapat talaga ang babae ay minamahal, inaaruga, ay kinecare. Hindi dapat yung nilalapastangan kasi ano yan, kabahagi ng katawan mo yan eh, tama ba? Isa lang eh. At ito na, di ba inihipalan mo? Tapos, naging babae, di ba? Ang sexy talagang wow! Eh ngayon, yung lalaki, di ba tulog? Di ba tulog? Kasi pag tulog yun eh, nang ginawa tayo dyan eh. Kung ano ba, kaya pag gising na ganyan, sino to? Parang kawangis ko. Kaya nagulat eh, kagigising lang eh. Kaya binerify ko yun. Ginawa ka niya kanya ko. Pareho. Mata. Mata. Pareho. Ilog. Ilog. Pareho. Bibig. Pareho. 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 Malaki-laki lang, pero pareho din. Pareho din. Puso. Pareho. Iba. Iba. Eba. Ay, naging Eba. Now you know. Lord, kwento lang. Kwento lang, Lord. Hoy, ang tanong. Hoy, tandaan nyo. Napag-aralan ko yung sa seminaryo. Lord, kwento lang. Ito na. Bago tayo magtapos. Eh, bakit naman naging Adan? O, di ba, magtataka kayo, bakit naging Eva? Yun ang dahilan. Bakit naging Adan? Ang may kagagawan niya, yung ahas. Kapag walang yan yung ahas eh. Di ba may utos? Again, Genesis. Di ba sabi doon, kainin niyo lahat ng puno rito, maliban yung isa. Tama ba ako? Ay, ngayon si Eva. Naglalakad yun eh. Diba ako tubad rin? Kung walang hinya yung ahas, sabi ko yan, kainin mo to! Di ba gano'n? Kinain. Pagkakain na gano'n, di ba, di ahas nagsasalita, di ba? Sabi, kainin mo, magiging matalino kang kaya ng Diyos. Tinanong ko sa professor ko yun. Sabi ko, professor, bakit itong ahas yung nagsasalita? Sabi sa akin, hindi ko rin alam. Basta nagsasalita, yun ang pagkakain. Ayun mo, kainin mo to. Kinain na gano'n. Pagkakain ko, naraman siya yung diba, nagkaroon siya ng mali siya. Eh, hindi ko di wala si Adan. Kaya pinuntahan niya, takatayin mo naman. Adan. Hindi pwede kayo pinagbabawalan. Ang ginawa ko noon, sinalpak yun. Pinili ko sa pagsalakan, nabulunan, nabumara dito. Kaya nagkaroon ng Adam's apple. Lord, kwento lang. So, tapos na po tayo. Tapos na, wala pa kayo naman. Seriously speaking, mga kapatid, kung sino man po nag-invite sa inyo, mag-usap po kayo. Ang tip ko sa inyo, kumuha kayo ng multiple accounts para mas mabilis ang inyong pagkuha ng success story sa inyo. Gusto ko pong makita kayo one day na hawak ang mic nito, nasa Philippine Arena, nagkikwento ng success story. So again, tayo po ay magkikita na lamang sa FB, sa YouTube. I-type nyo lang po ang pangalan ko. Ayan, medyo may pagka-foreigner po ito. Ayan. Ayan. I-follow nyo na lang ako kapag gusto nyo. At manood kayo ng mga seminar ko para sumaya kayo. So, good news mga kapatid. Ang AIM Global ay daming ginagawang innovation ngayon. May mga promo po ngayon, lalo na para sa mga kabataan. Kaya welcome po sa AIM Global. May panalangin po ako. Sana po yung nangyari sa akin, yung mangyari din sa inyo. Amen! Amen! I might pa God bless. Amen!